personal. Nalikhain sa atin ang pusong dalisay. Bakit kaya kailangan nating hilingin yon? Alam nyo ba na ang Diyos ay sa puso nakatingin? Kailangan ng puso natin ay maging dalisay. No? At dito po nalalaman kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Amen? So, tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord, that Jesus is greater who is in us than Satan who is in this world. Kaya, Panginoon, by the power and authority that you gave us, O Lord, we command all the evil spirit, all the demon spirit, the demons of anger, the demons of pride and unforgiveness. In the name of Jesus, we command you to live in this place. In the name of Jesus, you are not invited in this place. Get out of this place in the name of Jesus. And we bind you in the name of Jesus. And we plead, Lord, the blood of Jesus, the precious blood of Jesus Christ, to cover us and to protect us in this place. Especially, Lord, our mind and our heart. We thank you, Lord. Just help me, Lord, to speak your word with power, with anointing, O Lord, that coming from you. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen and amen. So, ang ating pong topic for today, are you a genuine Christian? Ikaw ba isang tunay na Kristiyano? Napakaganda po ng awitin natin, no? Kaya kailangan sa pag-awit po ninyo, sinasabi po ninyo sa Diyos, Panginoon, likhain mo sa akin ang isang pusong dalisay, isang puso na totoo, nakaharap, nakatalikod, may nakakita man o wala, ako ay tunay na Kristiyano. Amen? Kasi, di ba, marami kasing born again, after na ma-born again, after na ma-receive si Jesus Christ, anong daan na ang iyong dinadaanan? Saan ka na nagpupunta pagkatapos? Ano na ang ginagawa mo right after na ikaw ay masave ng Panginoon? Kayo ba'y pinasasalamatan nyo ba ang Diyos? Di ba? Pagka meron kang utang na napakalaki at meron tao na nagbayad ng utang mo, di ba halos tayo ay tumanaw sa kanya ng malaking utang na loob? Di po ba? Pero ang binayaran sa atin ng Diyos ay kasalanan. Kaya kailangan po natin yan ipagpasalamat ng walang katapusan. Araw-araw, sinasabi natin yan sa Diyos, Panginoon, salamat po. Dahil sa kaligtasan ng aking kaluluwa, salamat sa kabayaran na binigay mo para ako'y maligtas. At ang binayad po rito ay hindi 1,000,000. Ang kanya pong dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Praise God. No? So after being born again, kumusta ka na? Kung ikaw man ay ilang taon ng Kristiyano ngayon, kumusta ka na? Kasi ngayon, ang hirap-hirap ng matrace, ang tunay na Kristiyano at yung hindi tunay. Kaya ang ating pong pamagat ngayon, are you a genuine Christian? Kasi maski sa bagman, pag bumili kayo ng relo, ng sapatos, ang meron niya sabihin, ano ba to, peke? Hindi, class A yan. Class A, ibig sabihin, merong genuine, merong class A, merong peke. Pero yung class A, peke pa rin yun. Kamukhang-kamukha lang ng original. Ganon din ang maraming Kristiyano ngayon. Mukhang genuine, pero sa totoo lang, class A lang. At yung iba, halatang-halatang peke. Di ba? Maraming ganon eh. Kaya nga kailangan, at yan po hindi nakikita sa mukha, nakikita po yan sa gawa at yung puso. Kaya ang Diyos, hindi po natin yan madadaya. No? At hindi siguro aksidente na itong panahon din natin ay usong-uso ang mga peke. Kaya ako, hindi na rin ako bumibili ng mga hikaw na tunay. No? Kasi yung peke at yung tunay magkamukha lang. Nadadagdagan din ang ganda points mo. Di ba? At ikaw hindi pa alarmado ang mga magnanakaw na susungkitin yan sa tenga mo. Amen? So, kaya ang tanong ko kanina, after being born again, what? How's your life? Ano ba ang mga daan na dinadaanan mo? Dahil sabi sa Matthew 7:13-14, ito pong Matthew 7:13-14, this is the start of our Christian life of faith. No? After na ikaw ay ma-born again, ano bang daan ang dinadaanan mo? Dahil ang sabi rito sa Matthew 7:13-15, sabi rito, pumasok kayo sa makipot na pintuan, which is yung makipot ng pintuan ay langit. Biyaheng langit. Sapagkat maluwang daw ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan.
Ang kapahamakan po ay hell. At ito daw ang dinaraanan ng marami. Kasi marami po sa atin, totoo, lahat tayo born again. Our spirit is already saved. Amen? Pero yung ating pong soul ay hindi pa. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano mapapala ng isang tao kung ikaw man ay napakayaman at iyon na ang buong Las Piñas at buong mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa mo na di mamamatay. At ang sabi, marami daw Kristiyano na katulad nito na naligtas ang spirito, pero ang daan na dinadaanan ay hindi papunta doon sa buhay na walang hanggan. Ang kanyang dulo ay kapahamakan. Dahil mula nung maborn again, hindi nagbago ng isip, hindi nagbago ng gawi, hindi nagdesisyon na magbago, na alisin ang dating pagkatao, alisin ang dating buhay. Amen. So, ito po palang Matthew 7:13, 14, this is the start of life. Na kapag hindi mo binago ang iyong dinadaanan, sinabi na ang linaw-linaw, ang pintuan na malapad, ibig sabihin na malapad, walang bawal-bawal. Pwede inom, pwede sugal, pwede pa rin yung dati mong ginagawa. At ang sabi mismo ng Panginoon, mismong si Jesus ang nangaral ng Matthew chapter 7, kapahamakan ang hinahanap mo. Amen? Dahil ang mga Kristiyano po ay meron dalawang daan, dalawang roads, dalawang way na dinadaanan. Yung isa, Broadway, malapad, no? Yung isa naman ay narrow way, ibig sabihin makipot. Ito pong Broadway na to, ito ay very easy way. Wala kang gagawing pagpipigil sa sarili mo. No? Okay lang. Ganito ako noon eh. Kristiyano ako pag linggo. Pag Lunes hanggang Sabado, hindi ako Kristiyano. At ito ang ginagawa ko. At ang sabi nga rito, we cannot walk two roads into different direction at the same time. Hindi po tayo pwedeng lumakad, no, sa dalawang pintuan ng magkasabay mong ginagawa. Pwede ba yon? No. Pero maraming Kristiyano ganito ang ginagawa. Pag linggo, nasa pintuan ng church. Pag Lunes hanggang Sabado, anong pintuan ang pinupuntahan mo? Pintuan ng tongitan, ng bingguhan? Ano ang ating pinupuntahan? Pintuan na may patay sindi? Di ba? Na alam mo naman na hindi na yan dapat na ginagawa mo. Amen? Umaalis na tayo dapat dyan sa mga lansangan. Nakapagpasok mo, aalukin ka ng shabu. Magbenta ka ng shabu. At yung iba ay natutokso na magbenta ng shabu dahil easy money. Ayabot mo lang, may pera ka na, may 50 pesos ka na. Kaya sabi rito, Matthew 7:13, 14, this is the start. Kaya ikaw ang magdidesisyon ano ang iyong dadaanan na pintuan. Pero sabi ng Panginoon, nag-a-advise siya, doon ka pumasok sa makipot. Kasi ang dulo niyan ay buhay na walang hanggan. Makipot kasi medyo tagilid kang ganyan, pagpasok sa pinto, dahil yung mga bit-bit mong unforgiveness, galit at puot ay kailangan mong bitawan dahil ang pinto ay makipot lang. Ganun po ang papasok papuntang langit. Hindi pwedeng maraming bit-bit na galit, pride, kayabangan. Hindi yan pwede doon. Ang mayabang, ang pinaka-author ng pride na si Satanas, na dating tagalangit, tagalupa na po siya. Nandito, naghahanap ng kakampi. Naghahanap ng Kristiyanong matataniman ng pride. At dahil ikay tagalupa na ma-pride, hindi ka na tatalbog papuntang langit. Andun, meron pang ilalim ang lupa, which is hell. Kaya dapat po tayo maging katulad ng Panginoon Jesucristo, tayo po ay mapagpakumbaba. Amen? Para ikaw ay tumalbog papuntang langit. Ganun po ang ginawa ni Jesus. Tagalangit, nagpakumbaba, nagpakababa. Ngayon, andun uli siya sa kanang kamay ng Ama. Amen? Ang sarap pong gayahin si Jesus Christ. Matthew 7:15 to 20, ito naman po ay Christian growth. After mong maborn again, no? Andali, kumbaga dito sa ating kongregasyon, makikita mo dito kung ano ang resulta ng kanilang pagiging Kristiyano. Makikita yon po sa kanilang mga buhay. Kaya sabi ng Matthew 7:15 to 20,
Ang sabi po dito, mag-ingat daw tayo sa mga hindi tunay na Kristiyano. Lumalapit daw yan sa atin na parang tupa. Ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. No? 16, makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubat sa puno ng dawag, ang igos matinik na halamanan? Mabuti ang bunga ng mabuting puno. So kung ikaw ay mabuting Kristiyano, mabuti ang lalabas sa iyo. Mabuting salita, mabuting gawa. Yun po ang sinasabi ng Diyos sa mabuting puno, which is mabuting Kristiyano. Amen? So balit masama daw ang bunga ng masamang puno. Hindi bali ng masama ang mukha mo, basta maganda ugali mo. Amen? Kaya nga sabi ng Diyos, yun ang unang-unang niyang binigyan ng emphasis, mag-ingat kayo sa mga maaamo. Hindi niya sinabing mag-ingat kayo sa masasamaang mukha. Kundi maaamo, yan daw ang katakutan natin. Huwag daw tayong tumingin sa mukha. Ang tingnan daw natin ay kanilang mga gawa. Dahil sabi ng verse 18, hindi daw maaring mamunga ng masama ang mabuting puno. At hindi rin daw maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat puno daw na hindi mabuti ang bunga. Take note mga Christian. Ay puputulin at itatapon sa apoy. Ang kausap po rito ay Kristiyano. Si Jesus po nagtuturo nito at ang kausap po rito ay mga alagad. Nakatulad din ng ganito, parang halimbawa, parang ako si Jesus, kayo yung mga alagad, oy mga taga Jesus, the great light. No? Ang sabi rito, kung ikaw ay puno, kung ikaw ay Kristiyano, no, na hindi maganda yung ugali, which means yun ang bunga, masamang yung gawa, ang sabi rito, puputulin ka ng Panginoon at itatapon ka daw saan? Sa apoy. So, kailangan after being born again, mamimili ka ngayon ng daan. Kaya sabi, makipot ang daan pag ikay naging Kristiyano. Sabi nga ni Ate Susan, noon ayaw niya raw mag-born again kasi siya day magagalitin. Talagang aalisin mo ang galit mo. Dahil makipot nga ang papasok, papuntang langit, pero ang dulo, sarap na walang hanggan. Baliktad siya ng impyerno, malapad ang daan. No? Sabihin, lahat pwede mong bitbitin. Galit, puot, babae, lalaki, pwede mong bitbitin yan. Sa malapad na daan, kasang-kasa kayo. Pero sabi, ang dulo, apoy. So you have to think. Kailangan maging seryoso kang Kristiyano. Kailangan ikaw ay magdesisyon. Amen? Na kailangan ikaw ay, teka, ang sabi, ang masamang puno ay puputulin. Yun daw, hindi maganda ang bunga, ay puputulin. Maski naman sa punong literal, pag nakakita kayo ng bunga na tuyo, di ba? Tapos nakita mo, ang liit-liit pa, bulok na, anong gagawin mo ron? Paplastikan mo pa ba yon para ma-preserve? Puputulin mo yon. Kaya nga gumagamit ng gantong ehemplo ang Panginoon para madali nating maintindihan kung ano sinasabi niya sa espiritual. Tayo po ang puno dito. At ang bunga ay yung ating ugali o resulta ng pagiging Kristiyano. Are you genuine? Or class A lang? Diba? Dati class A ako. Dati peke, class A. Ngayon genuine na ako. Amen? Kasi kita talaga. Kailangan makita sa atin ang ugali ni Kristo. At tayo po magdidesisyon yan, hindi pastor. Hindi nanay mo, hindi asawa mo, ikaw mismo ang magdidesisyon. Ikaw ang magpipigil ng dila mo. Ikaw ang gagawa ng mabuti. Ikaw ang magdidesisyong magsimba. Ikaw ang magdidesisyong magbasa. Ikaw lahat ang gagawa niyan. Kaya nga, God gave us free will. Hindi tayo nilikhang robot. Pag gusto kang pasimbahin ng Diyos, pipindutin ka lang, darating ka na rito. Hindi ganon. It is a decision. Will means our soul. Kaya wala kang sisisihin na kung sino man. Amen? Sabi ng verse 20, binigyan tayo dito ng pagkakakilanlan para makita natin, makilala ang tunay na Kristiyano at hindi. Sabi rito, kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta, tunay na Kristiyano, ayon sa kanilang mga gawa. Hindi pwedeng, alam mo ba, born again ako. Pero alam na alam naman ang gawa mo kung ano ang ginagawa mo.
after this church. Nakikita pa rin, ikaw ay sinungaling. Yun, kasama yun sa gawa. Diba? Walang problema dati kang sinungaling o mandaraya. Okay lang yun, no ikaw ay hindi pa Kristiyano. Talagang gano'n, lahat tayo masama. Pero ngayon, si Jesus ay Panginoon na natin, hindi na si Satanas. Ang banal na espiritu ay nakatira na sa atin, hindi na masamang espiritu. Kaya dapat, iba na ugali mo. Yung bunga na ng banal na espiritu dapat ang nakikita sa atin, which is love, joy, peace, long-suffering, self-control, patience, goodness, and kindness. Yan po yung bunga ng tunay na born again. Yan yung mga genuine Christian. Na kung wala ka pa niyan, kukunti pa lang ang bunga mo, meron ka palang kindness, dagdagan mo naman ng patience. Dagdagan mo na mga long-suffering. Yan yung bunga. Na kapag nakikita yan ng kaaway, galit na galit, kaya kalimbawa ikaw yung puno, di ba yung maraming laman, yung bunga, yan yung mga nililiglig. At yung lagi mga binabato, kukuha ng bato, babatuhin. Ganon ang ginagawa sa mga genuine Christian. Babatuhin ka ng mga salita na puro kasinungalingan kasi marami kang bunga. Amen! Praise God! Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Kapag kayo, mapalad kayo, kapag kayo pinagwiwikanan ng puro kasinungalingan, mag-alak kayo at maglulundag kayo sa tuwa dahil malaki ang iyong gantimpala sa langit. Ibig sabihin, pag binabato ka, may bunga ka na. Yung isa pa lang ang bunga nung binato, nung nakarinig na hindi maganda nanuntok pa. Na minura siya, minura din niya. Ang bunga, laglag. Ay ngayon, patutubuhin mo uli yun. Amen? Ikaw ang magdidesisyon kung gaano mo mapapabilis ang bunga mo at kung paano mo mapaparami ang bunga ng banal na espiritu sa iyong buhay. Sabihin mo, ako mismo ang magdidesisyon, no? Para manatili ang bunga. Yes. Dahil ang gusto ng Panginoon na bunga sa atin ay yung nananatili. Your fruits must be remain. Hindi yung may bunga ngayon, sa isang linggo, nalaglag. Bakit? Nagalit. Nalaglag tuloy. Hindi naman pwedeng saluhin kasi putol na. Di ba? Kaya yung mga nanggagalit sa paligid nyo, no, gamit lang yan kung ang yung bunga ay talagang matibay ang pagkakakabit sa puno. Ibig sabihin, ikaw ay okay na. Di ba? Minsan yung pag nagwe-welding, no? I-welding yan, na ganyan. Pagkatapos, mamaya pupukpukin yan. Bakit pinupukpok? Tinetesting kung matibay ang pagkaka-welding niya. Ganon din tayong mga Kristiyano. Ang pan-testing sa atin, yung mga salitang masama, yung mga pagsubok, kung ikaw ay genuine na. Amen? Praise God, no? Ngayon, pagdating po dito sa Matthew 7:21 to 23, dito makikita ninyo ang mga Kristiyano. Kasabihin dito, di ba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yung class A na Kristiyano, yung peking Kristiyano, at original na Kristiyano, lahat yan ay tawag kay Jesus ay Lord. Lahat tayo natawag ng Panginoon kay Jesus. Amen? Kaya sabi ng Panginoon Jesus, hoy, hindi niyo ako maluloko. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok. Hindi ko mo tinatawag mo kung Panginoon ay papapasukin na kita. Yun ang sinasabi rito. No? Ang sabi rito, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ano ba ang kalooban ng Ama? Ito po, nakasulat. Ito po ay kalooban ng Diyos na kailangan nating basahin. Dahil ito'y kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya tiyak ka na mapupunta ng langit kapag ito ay iyong sinunod. Amen? Ang sabi rin ng verse 22, sa araw ng paghukom, marami daw ang magsasabi, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nag-Bible study kami ron, nangaral kami ron, nagpalayas pa nga kami ng demonyo kahapon, no? At gumawa kami ng himala sa iyong pangalan.
Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin po dito ng Matthew 7:21-23, no? Hindi daw kilala ng Diyos ang mga puno o mga Kristiyanong masama ang bunga o masama ang gawa. Hello? Gusto mo bang marinig yon sa bibig ng Diyos? Hindi ka kita kilala. Lord, nagsisimba ako linggo-linggo. Lord, nangangaral ako, nagsishare ako sa kaibigan ko about you. Nung meron nga po, pinalayas ko pa nga in Jesus' name, lumayas. At gumawa pa nga ako ng himala. Ano sabi ng Panginoon? Lumayo ka. Hindi kita kilala. Ikaw na gumagawa ng masama. Bakit kaya ganito ang sabi? Kasi nangangaral siya just words, pero yung puso niya bulok. Nangangaral siya pero walang gawa. Walang bunga ng banal na espiritu. Dahil yung pong pangangaral, yung pagpapalayas ng demonyo, ito po ay gifts of the Holy Spirit. Pero ang hinahanap po ng Diyos ay hindi lang gifts. Take note of this. Pati po fruits of the Holy Spirit. Ang fruits ay pag-ibig. Ito po yung bunga. Self-control. Kabutihan. Di po ba? Yan po yun. Kailangan makasama po yung gifts and fruits of the Holy Spirit. Kasi yung iba na tinatawag na false pastor, false Christian, and false teacher, ito po ay mga gifted, anointed, pero masasama ang ugali. Ito yung sinasabi ng Diyos, hindi kita kilala. Amen. Meron ba akong kinakausap dito? Amen. Praise God, no? So, ito po ay pagsasabi ng Panginoon kung ano mangyayari, sabi rito, sa last days, sa araw daw ng paghuhukom ito. Hindi pa po naghuhukom. So kung ikaw ay ganito ang ugali, magbago ka na. Kalbitin mo yung katabi mo, magbago ka na. Para makilala ka ni Lord. Amen. Baka hindi ka pa kilala ni Lord. Baka sabihin mo kay Lord, Lord, tingnan mo yung attendance doon, andun ako lagi. Pero sabi ni Lord, hindi kita kilala. Diba? So tayo po ay kailangan magising dito, mabuksan ang ating isipan. Na kailangan tayo mga Kristiyano makita sa atin ang ugali ni Jesus. No? Hindi yung ugali ng demonyo. Kinakausap ka lang, lagi ka na nakaangil. Matthew 7:24-27, ito po ay end of life. Ito po na yung katapusan ng ating buhay. Ito po ang ibig sabihin nito. Dahil lahat po kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Pero sabi ng Panginoon, sa gawa daw makikilala. Hindi sa pakikinig lang. Dahil tingnan nyo po ito. Sabi rito, Matthew 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad daw sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Okay. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi raw nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Okay, sino ba yung bato na binabanggit dito? At sabi rito, meron pong judgment day na darating. Ano yung judgment na darating? Rain, wind, and flood. Kita niyo yung iba namamatay sa baha, namamatay sa ulan, yung iba naman sa buhawi, yung po yung hangin. Kasi ito pong Matthew 7:24-27, this is judgment. Marami na po tayong nabalitaan na namatay sa baha, namatay sa ulan, namatay, di ba, nag-landslide, nag-mudslide. Amen? Pero sabi, no, umulan daw ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi daw nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ngayon, sino ba yung bato na sinasabi rito? At ang binabanggit dito ay isang Kristiyanong matalino. Siya po'y tinatawag ng Diyos na matalino. Dahil ang sabi ng awit 18:2, si Yahweh ang aking bato, natanggulan ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang.
Hindi kaya coincidence na ang tawag sa Shabu ay bato rin? Pero sabi rito, grabe yung pambabastos ni Satanas sa pangalan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay tinatawag na bato. Batong tanggulan. Ito po yung binabanggit ng Panginoon dito. No? Na kailangan, ang sabi rito sa 1 Corinthians 3:11, sapagkat wala na raw ibang pundasyon na maaaring ilagay, liban sa nailagay na, at ang pundasyon daw na yan ay si Hesus Kristo. Amen? So, kailangan matibay ang pundasyon mo. Kaya yun ang sinasabi rito, kasi tayo po, lahat tayo, naggagawa ng bahay. Binibuild natin yung ating faith. Yun po yung binabanggit dito. Pero yung iba, ang faith nila, no, hanggang sa pakikinig lang. Dahil ang sabi dito, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman sinasagawa, ang mga aral na ito ay matutulad daw sa isang taong bobo, isang taong hangal, na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Hindi na inisip, ayaw lumalim, ayaw dagdagan ng kaalaman tungkol kay Kristo. Ang sabi rito, umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas ng hangin ang bahay na ito, at to'y bumaksak at lubusang nawasak. Tingnan nyo, lubusang nawasak. Ibig sabihin, lahat po kayo ngayon ay nakikinig ngayon. Amen. Pero hindi lahat na nakikinig dito ay nagsasagawa ng salita ng Diyos. Ang tawag ng Diyos sa laging nakikinig lang pero walang pagsasagawa at walang pagbabago sa buhay, ikaw ay isang hangal. Dahil ang sabi rito, parehong-pareho, bumaha, bumagyo, umulan, humangin. Ibig sabihin, pareho tayong huhukuman. The same ang gagawin sa atin. Pero yun daw, taong matalino na sinasabing nagtayo ng bahay doon sa ibabaw ng bato, ang sabi ito ay mananatiling nakatayo. On the judgment day. This is judgment day. At bakit siya mananatili? Dahil ang kanya daw bahay ay nakatayo sa bato. At ang sinasabing bato po ay si Hesus Kristo. Ibig sabihin, sinunod mo ang salita ng Diyos. Ang pundasyon na ginamit mo sa pananampalataya mo ay salita ng Diyos. At isinagawa mo ang salita ng Diyos. At nakita sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu na nakatira sa iyo. Amen? Kaya sabi, ang tawag niya sa ganyang Kristiyano ay matalino. Papasok ka dun sa makipot na pintuan. Na ang dulo daw ay buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi daw, kaya binibigyan tayo ng example. 200, 20, at saka 2 klase ng Kristiyano. Isang tunay, isang peke. At 2 din ang pupuntahan ng 2 Kristiyanong yan. Isa sa langit, isa sa impyerno. Laging may choices. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng will, ng free will, to choose anong road ang dadaanan mo. Ano ang pananatilihin mong bunga o ugali sa buhay mo. Pero sabi ng Diyos, pwede ka naman tumawag sa akin ng Lord. Pero sabi niya, hindi naman lahat ng tumatawag sa akin ng Lord ay papasok. Kundi yan lang daw, nagsasagawa ng salita ng Diyos. Amen. Kayo po ba'y natututo dito? Amen. Kailangan po nating magkaroon ng desisyon. At ang sabi, pundasyon, kaya nga po meron tayong mga G12, meron tayong pag-aaral, kasi kapag ang gusto mong bahay na pundasyon ay bato, no? Merong effort na gagawin dyan, meron kang preparasyon na gagawin dyan, maghuhukay ka. Di ba? Maghuhukay. Bibili ka ng graba, ng buhangin, semento. May gagastusin ka, ibig sabihin. Di ba? Yun po yung ginagawa. Ano ba yung digging na sinasabi na paghukay? Yun po yung pag-aaral ng Biblia at pagsasagawa. Yun po yung dagdag na effort na ginagawa mo para lalo mong makilala ang Panginoon. Yun yung pagtatayo doon sa ibabaw ng bato. Talagang gagastusan mo yan. Ang biyahen langit. Papuntang Amerika nga di ba? May gastos. Why not ang biyahen langit ay ayaw nating gastusan? Amen? So, ito po ay talinghaga na sinasabi sa atin ng Panginoon. Pero tingnan niyo yung mga taong hangal, na ang gusto ay laging nakikinig lang, na ang gusto ay laging inaabot mo, na gusto ay lagi mong sinusundo, binabalik, no? Walang gastos.
Ayaw gastusan pagdating dito. Pero pagdating sa outing, nagastos. Pagdating sa Jollibee, nagastos. Pero pagdating sa church, ayaw gumastos. Di po ba? Kailangan po natin talaga magkaroon ng effort at saka preparation. Ganun po ang paggagawa ng bahay. Pag tayo po'y tumingin sa isang bahay na tarpaulin lang ang kanyang wall, ang kanyang pinaka lalagyan ng bubong ay yung mga alambre lang, maninipis lang, madali lang pong gawin yon, di po ba? Yung po ibig sabihin to, madali lang makinig. Pero yung iba, ayaw magsagawa. Ayaw maghukay. Pero yung mga naghukay, naghalo ng simento, may ginawa, ibig sabihin, yung kanyang pundasyon, matibay. Ibig sabihin, yan po yung mga Kristiyanong masisipag mag-aral. Nagpe-prepare, naghahanda, naghuhukay, nagbabasa, ano ba ang revelation, ano ba ang sinabi sa akin ng Diyos. Amen? At ang sabi ng Panginoon, ikaw ay matalino. Kaya pag dumating yung ulan, hangin, baha, ibig sabihin, yan na po yung Judgment Day. Mananatili daw nakatayo yung mga Kristiyanong yon na nagsagawa ng kanilang natutunan. Pero yung mga laging present, pero wala kang makitang pagbabago sa buhay, ang sabi ng Diyos, ikaw ay daw isang hangal. Amen? Medyo masakit, ano? Pero sabi rito, magandang ngayon mo nang narinig ito. Kesa naman sa pagdating ng ulan, baha na to, malakas na hangin, ikaw ay lubusang wasak. Ibig sabihin, this is the end of your life. At ang kamatayan natin ay hindi naman nakalagay kung kailan. Kaya kailangan po nating nakahanda. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Last verse na po tayo. Ang sabi rito, at uminom din ng isang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Jesucristo. Ang binabanggit po rito ay mga Old Testament people, na sila daw po ay uminom dun sa bato. Wala naman tubig, pero ang ginawa ng Diyos, nagpalabas siya dun ng tubig, doon sa bato na yon. Pinukpok lang ni Moses. At ang sabi rito, Old Testament po sinasabi rito, no? Ang sabi, ang batong iyon ay si Kristo. Hindi nyo nakuha, hindi kayo nag-excited eh. Nung Old Testament people po, sila po'y nasa disyerto. Pag sinabing disyerto, walang tubig. At humingi ang Diyos ang mga tao, Panginoon, nauuhaw kami, wala kaming tubig. Sabi ni Moses, sa Panginoon, sabi ng Diyos, o sige, yung batong yan, pukpukin mo, may lalabas dyan tubig. Ito po yung binabanggit dito. Kaya sabi, yung bato na pinukpok na yon na lumabas yung tubig ng buhay, para magpatuloy ang buhay ng Old Testament people. Ang sabi rito, ang batong iyon ay si Kristo. Ibig sabihin, si Kristo ay nasa Old Testament na. Kaya wag daw nyo sasabihin si Jesus ay tao lang. Hanggang ngayon, si Kristo pa rin ang ating tubig ng buhay. Wala nang iba. Kaya sabi, di ba, sapagkat wala nang ibang pundasyon, wala nang ibang bato na maaaring ilagay liban sa nailagay na. At siya po ay si Jesucristo. Amen? Kung patuloy mong maging genuine Christian, kailangan ang pundasyon mo ay si Jesucristo. Kaya kahabag-habag po ang mga taong ayaw paniwalaan si Jesucristo. Pero alam nila that Jesus is the coming judge. Papaano ka na kung hindi mo kikilalaning Diyos si Jesus? Siya nga yung hukom na darating. Siya yung maghihiwa-hiwalay sa tupa at kambing. Siya yung maghihiwa-hiwalay sa matalino at hangal. Sa Kanya daw tayo haharap. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:10, di ba? Sabi, lahat daw tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. At hukuman daw tayo sa lahat na ginawa natin na masama o mabuti nung tayo nabubuhay pa sa lupang ito. So lahat ng gawa nating mabuti, huwag niyong panghinayangan. Pagharap mo kay Kristo, may reward yan. Amen! Praise God, no? So tayo po'y tumayo.
Yan po ang sabi sa amin ni Pastor. Concise, precise, and anointed preaching. Just a little message. Naunawaan niyo po ba ang mensahe? So, kailangan po natin manatili ang bunga. Magdig. Talagang magpakaalap sa Panginoon. So, sa pag-awit po ng worship team, so, tayo po ay magnilay-nilay sa ating buhay. Na kung mali yung dinadaanan mo, pintuan na pinupuntahan mo, na ngayon, gamitin mo tong oras na ito para ikaw ay magsisi. Hingin mo sa Diyos na Panginoon, patawarin mo ako. Salamat, buhay pa ako. Dahil hindi mo pa ako hinuhukuman. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon ngayon na ako po'y makapagsisi sa aking kasalanan. Tulungan niyo po ako na magbago. Iwanan niyo si Yen kung wala si Yen.